Hello and welcome back sa ating Anime Tagalog Talakayan. And as you can hear, paus pa nga rin tayo mga sir at hindi pa magandang ating kalagayan. Pero itutuloy natin ang laban at nandito na nga tayo para sa ating spoilers ng Chapter 17 ng Boruto 2 Blue Vortex. At ang chapter na ito ay tinawag ngang Child of the Beast. So take note pala mga pare ko, no, ang spoilers natin ngayon ay isang klase ng text spoilers. Then ang color page naman daw para sa chapter na ito ay itong sila Araya at Yodo na siya ngang ka-teammate ni Shinki. And now here we go mga sir. Ang unang siya sabi dito, Boruto is with Gashin Koji in their hideout. So 'di ba sa nakarang chapter, dun sa chapter 16, dun nga pinakita 'di ba na nandun pa rin sa hideout nila itong sila Gashin Koji at Boruto. Nandun nga pinakita rin na sila nga ay nakakita dito ni Ada gamit ang Senrigan. So dito sa chapter 17, dito sa sinasabi na Boruto with Gashin Koji in their hideout, mukhang panibagong pag-uusap na naman ito between Gashin Koji and Boruto. Then nakasunod nga sinasabi dito ay bumalik ang eksena kali Matsuri na nasa Sunagakure. Matsuri blushing when Konohamaru is around. So eto mga pare ko, ibig sabihin na kinilig nga daw si Matsuri nang makita na nga si Konohamaru. Kinikilig ang ate Matsuri mo. So yun nga guys, ibig sabihin lang din dito na nagkaharap na nga talaga ang Team 7 at ang Team Shinki kontra kay Ryu at Matsuri. So na magkaharap-harap na nga sila, dito nga sinasabi sa kasunod, Sarada is thinking about her convo with Sumire about her hugging Bolto. So ibig sabihin ng Bolto guys is Boruto. This Mitsuki can see it's bothering her. So yun nga mga pare ko iniisip pa rin ni Sarada yung mga pag-uusap nila ni Sumire. Lalo na sa mga bagay na pinag-usapan nila Sumire patungkol kay Boruto at ang pagyakap ni Sarada dito. So ibig sabihin guys, binabagabag pa rin si Sarada sa mga ginawa niya na hindi niya namalayan na nasaktan niya si Sumire. Kumaring Sarada naman kasi bigla mong niyakap yung lalaki. Hindi mo napansin na may kasama ka ring isang babae. Anyway, ang kasunod naman na sinasabi dito, Gashin Koji tells Ada he wants to know currently what is happening in the sand. But she says, what about Bag? Gashin Koji says, Bag is at the hideout now, so she don't have to worry about being seen by him. So yun mga pare ko ibig sabihin dito ni Gashin Koji, ina-ask niya o tinatanong niya sa Ada na ano na nga ba daw ang kalagayan sa Sun Village. Kasi nga nandun na yung Team 7, di ba? Lalo't si Gashin Koji din kasi ang nagsabi kay Shikamaru, di ba, na ang Team 7 nga ang ipadala sa Sun Village. So kung matandaan nyo pa dun sa last chapter, di ba, sa pamamagitan ng palaka, doon sinabi ni Gashin Koji kay Shikamaru na ang grupo nga daw na ipadala ni Shikamaru sa Sun Village ay ang Team 7. Then syempre alam na nga rin natin na nakakita nga ni Bag yung mga nakakita ni Ada. Dahil nga dyan, dito sinabi rin ni Gashin Koji kay Ada na wag na nga daw ito mag-aala dahil nga nasa hideout na nga daw si Bag at hindi na nga daw siya makita nito. So means to say, pwede na ipakita ni Ada kay Gashin Koji yung mga nangyayaring naganap dun sa Sun Village. At speaking of Sun Village, bumalik ang eksena dito kay Konohamaru na nakikipag-usap kay Shikamaru. Na dito ngayon siya sabi, Konohamaru talk with Shikamaru, I guess it's about their plan to distract Matsuri and they can save Muigi with Torn Soul. So dito mga pare ko ibig sabihin, sinabi ni Shikamaru kay Konohamaru yung mga discarding gagawin nila para mailigtas si Muigi sa pagiging Shinju, which is si Matsuri. At nang makuha o mabawi nila ang Torn Soul nito upang maibalik nga si Muigi. Kaya lang ang problema dito is kung kakayanin nga ba talaga ni Konohamaru na labanan itong si Matsuri. Kasi isipin nyo naman kasi Kage-Gaara walang nagawa kay Matsuri. So lalo naman kung Konohamaru Pero malay ba natin dahil nga mataba ang utak ni Shikamaru, baka may sinabi pa sila dito na mas magandang plan na paano makakana si Matsuri. Isang plano na hindi nila kailangang lumaban na makbakan ng todo, kumbaga parang psycho move para makuha nila yung Torn Soul nito. So medyo malalim nga yung mga pasikot-sikot natin But anyway, ang sunod nga sinasabi dito, Gashin Koji talking with Boruto how everything is going well, they have managed to divide them. So ibig sabihin ni Gashin Koji kay Boruto na mukhang goods nga daw ang nangyayari sa Sun Village na nagawa nga nilang hatiin o paghiwalayin sila Ryu at Matsuri. Then Konohamaru is drawing Matsuri's attention while Sarada and the other three are going to finish Ryu. Oh, sir! So, bali yung tatlo sila, Sarada, Mitsuki, Araya at Yodo. Ang kalaban nga nila dito ay si Ryu. So, bali ang mangyayari is 4v1. 4 laban sa isa. Nasa kabilang banda naman is 1v1 nila Konohamaru at Matsuri. So, yung 4v1 I guess medyo makakadikit naman na sila dito dahil nga hindi na sila mga tolongis dito na para mga uhuging bata. Then, about naman kay Konohamaru dahil nga kinikilig si Matsuri sa kanya, I think may paraan dito na diskarte si Konohamaru kung paano niya magagawang labanan si Matsuri. Then, nga sinabi pa dito na then Konohamaru, Sarada and other three should finish Matsuri, I think. So yun nga ibig sabihin na yung 4 na ninja is maaaring napigilan nga si Ryu. Kasi nga sinabi dito na Konohamaru, Sarada and the other three should finish Matsuri, I think. Pero sa tingin ko hindi yung ganun kadali mga pare ko na napabagsak agad nila si Ryu, hindi yung basta-basta ganun. Then ang isa pang sinabi dito, Bolto or Boruto asks how high are the chances of failure. Gashin Koji tells him to stay no matter what happens because if he join, Jura will appear and kill him this time for sure. Gashin
Koji tells Boruto he can't afford to lose him, only him. So ibig sabihin mga pare koy, tinatanong ni Boruto si Kashin Koji na gaano nga ba daw kataas ang tsansa na matalo sila laban sa kanilang mga kalaban. Nasagot naman sa kanya ni Kashin Koji na mas maigi o mas maganda nga daw na manatili na muna sila dito dahil nga daw kapag sumali pa si Boruto sa mga bakbakan na nangyayari ngayon ay doon nga daw mataas ang tsansa na magpakita si Jura at madali nga daw siyang mapapatumba nito. So yun mga pare ko yun, no, talagang masabi natin na wala nga talagang kalaban-laban si Boruto kay Jura. At speaking of Jura, lumipat na nga ang eksena dito kay Jura na nasa isang bookstore. So ito na nga yung sneak peek nakaraan mga pare ko, na yung matandang pinakita nga din dito na mukhang siya nga yung may-ari ng bookstore, nagulat nga dito sa pagpasok ni Jura. Ay syempre, bilang regular customer sa mga nakita niya, mga tao yun. Tapos biglang pumasok si Jura na isang kakaibang nilalang, talagang magugulat dito si Tanda. At yan na nga din guys, yan na din yung sinasabi ni Kashin Koji nakaraan na isang halimbawa na kung sakaling makita nga daw nila si Jura sa isang bookstore, i-treat o itrato nga lang daw ito na parang regular customer. Ariin nga lang daw na parang ordinary customer si Jura. At wag nga daw itong gagalitin dahil hindi nga daw maganda kapag nangyari yun. So nang makakuha na nga ng mga libro itong si Jura, ang kasunod naman na sinabi dito mga sir, Jura paying for the books with money. Sheesh, panes. May pera si Jura mga pare koy. Pero teka muna, paano yun? Paano siya nakakuha ng pera? Ano yung source of income niya? Ano may mga pinagkakaitaan niya? May business ba o nagpa-part-time siya? Something like that, no? And here we go sa kasunod mga pare koy. Heto na ang pinakaabangan natin. Sinasabi dito, Daemon wants to fight Jura. Men! Heto na ang bakbakan, magkakaalaman na. Ang humanoid Ten-Tails at leader na mga Shinju na si Jura laban dito kay Daemon na may reflection ability na ang abilidad ngang yon galing nga kay Shibai Otsutsuki. So dito mga pare ko talagang magkakaroon ng magandang bakbakan dito. Kasi think about it no, si Daemon yung reflection ability niya wala pang makatapat dun. Ngayon ang tanong, paano tatapatan ni Jura yon yung ganong ability? I mean pag inatake niya kasi si Daemon, yung attacking ginawa niya o yung damage na inirelease niya dito babalik nga sa kanya. Pero para sa akin no, may paraan dito si Jura kung paano niya matatapatan yung ability na yon. I mean, malalaman natin kapag nagkaharap na sila. Kumbaga pag inatake niya si Daemon, tapos bumalik sa kanya yung damage na nilikha niya, marahil na malaman agad yun ni Jura na isa nga yun sa mga ability ni Daemon. Pero guys, no, masabi talaga natin na magiging magandang laban to. Kasi nga dun sa laban ni Jura kay Himawari, di ba? Halos sa mga 15% lang yung ginamit ni Jura dun na lakas niya. So dito pagdating kay Daemon, mukhang mag-i-increase yung lakas na gagamitin ni Jura. Guys, hindi natin pwedeng sabihin na durog na agad si Daemon kay Jura. Kasi unahan ko na kayo, baka sabihin ng iba, Lord, si Daemon nga takot kay Himawari. Partida 9 tails yung kay Himawari, hindi pa 10 tails yun. So paano pa kaya kay Jura na 10 tails na? So masabi natin na durog nga si Daemon kay Jura. So yun nga guys no, alam ko yung iba iniisip nga ganon. Pero yun nga no, i-analyze natin na bakit nga hindi pwedeng ganon. Kasi nga unang-una, nung inatake ni Daemon si Himawari, sinabi nga ni Daemon dyan kay Himawari na madali nga daw nito may iwasan yung kanyang atake. Pero bakit hindi nga daw umilag si Himawari? So diba ganon na nangyari? Tapos yung sa mga nakaraang chapter ng Two Blue Vortex, doon natin na-confirm na si Kurama ay nakahimawari na pala. Kaya tama lang sinabi ni Daemon na madali nga lang daw maiwasan ni Himawari yung kanyang atake. Ngunit subalit datapwat guys, hindi ibig sabihin nun na kaya ng labanan ni Himawari si Daemon. Dahil tandaan natin mga pare koy, si Daemon pa lang ang umatake. Dahil what if si Himawari na ang umatake kay Daemon? So ibig sabihin, the more na mas mataas ang damage na nirelease mo, mas masasaktan ka nga ng todo. Naalala nyo yung laban ni Jura kay Himawari? Hindi kinaya ng katawan ni Himawari yung mga damage. Lalo't sabihin natin na bata pa ito. Pero kahit gayon pa man, ang pinag-uusapan kasi natin dito is yung back damage o reflection ability ni Daemon. Yun ang hindi kayang gawin o tapatan ni Himawari. Kaya dito sa Jura versus Daemon, hindi natin pwedeng sabihin na gulpi sarado agad si Daemon dito kay Jura. Bale, ang pinakamagiging problema dito ni Jura is yung paano niya maka-counter yung reflection ability ni Daemon. Siguro sa speed lamang si Jura, kasi kung kay Himawari na nagtataglay ng 9 tails, madali nga lang daw maiwasan yung atake ni Daemon. Then what if pa kaya dito kay Jura na humanoid 10 tails, mas lalong kaya niyang iwasan yung mga atake ni Daemon. Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin na ganun-ganun na lang dahil nga hindi pa rin naman kasi natin nakita na nag-all out si Daemon. Kaya yun nga no, ang nakita ko ditong pinaka magiging problem ni Jura laban kay Daemon is yung back damage nito. Siguro pakunatan na lang sila o pataasan ng stamina, endurance, pa ganun. But anyway, ang huling sinasabi nga dito, Kawaki confront Amado and pin him in the wall at the end of the chapter. So dito guys, ibig sabihin na nakapunta na nga o nahanap na nga ni Kawaki si Amado at mukhang iaas na nga nito o tatanungin nito na bakit nga siya may limiter at malamang na ipapatanggal niya na nga kay Amado yung kanyang limiter para bakbakan na nga mga sir. At hanggang dito nga guys ang ating spoilers para sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 17. Abang-abang na lang tayo sa ating full review para sa chapter na ito nang malaman natin at makita ang mga full detail sa mga pangyayaring nagaganap
dito. Maraming salamat guys, hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.